Nakita po si Governor Pimentel, sabi ko, layo ng binyahe niya. Tsaka marami ho sa inyo, malayo ang binyahe dahil 91% ka raw attendance natin dito. No? At nag-isip ako, paano ba makabawi man lang ng konti sa inyong malasakit na dumalo sa ating pong meeting? No? So, kanina po tinitingnan ko, ito po yung speech kasi ni Mayor Javier. Nung pagbukas niya kanina, ang daming pahina. Mukhang ito na yata yung bawi. Nung pala malaki lang ho font. Ating kasamang butihing Mayor Doming Marcos ng Bulacan. Minsan ho'y nagtalumpati, naglabas po siya ng cue cards. Mga ganyan kakapal. Naku ako, Sus Mariosep. Ano kaya ang kailangan ng bayang ito? Na mukhang namili pa sa National Bookstore ng ganyang karaming cue cards. Nung pala yung fonto, ganun kalaki. Kaya isang sentence o 5 pahina. So, share ko lang, may sinero kasi sa amin si Mayor Bobong Perez kanina ng Urdaneta sa Pangasinan. Para madagdagan ko lang naman yung sigla nyo. Meron isang taong OFW nakabalik sa Pilipinas. At yung pinag-ipunan niya, siyempre gusto naman niyang yung magamit, di ba? At magkaroon siya ng enjoyment. So bumili ho siya ng isang sasakyan na 4x4. Siyempre yung 4x4 nakalagay, di ba? 4, tapos may yung multiplication sign, X, 4x4. May dumaan hong bata. Yung bata ho, medyo math champion ng kanyang paralan. Nakita niya, uy, 4 times 4. O di kumuha ho ng bato, kiniskis, equals 16. Nung ginawa raw ho niya yan, siyempre yung taong, mamaneho ko nga yung aking bagong sasakyan. Nililinis pa niya. Paglinis niya, nakita niya, ginasgas. Sus, Mariosep, sino naman ang gumawa nito? Dinala niya sa kasa, pininturahan, no? Inayos, balik sa dati. Kung sino man siya, binalik sa kasa. Sabi nung kasa ngayon, boss, walang mangyayari sa atin kung ganito na ganito gagawin natin. Buti pa, ipormal na natin yung equal 16. Pakopya na natin yung letra, stainless steel natin yan. No? Wala na sigurong gagasgas. So, ginawa nga nila. Siguro nga, yan ang solusyon. Kinabukasan, tapos na nagkape, labas yung tao, siguro naman ayos na. Bigla napasigaw na naman, naku! Dahil ang nilagay ho ng bata, nakita 4 times 4 equals 16. Nilagay po pagkalaki-laking check. Okay. Sana, Mayor Bobom, galing sa'yo talaga yan at hindi ka nangopya. Baka ma-accuse ka ng cheating. Okay. Nang makita ko po ang imbitasyon ninyo sa aking tanggapan at upang magsalita ngayong araw, unang pumasok sa isip ko po ang kwento ng transformasyon ng Quezon City sa panahon ng panunungkulan ng ating butihing Speaker Sonny Belmonte. Alam naman po ninyo na isa ang Quezon City sa pinakamaunlad na lungsod sa Pilipinas ngayon. Pero hindi po ganoon ang sitwasyon ng unang maupo si Speaker. Ang dinatampo niya, 2.65 billion pesos. Yan po ang utang at bayarin ng Luzon, Quezon. Nang matapos po ang kanyang 3 termino bilang mayor, hindi lang po niya nasolusyonan ang minana niyang problema, nag-iwan pa siya ng surplus na umabot sa halagang 6 na bilyong piso. Okay. Kung mababalitaan ito ng mga Pilipinong nasanay na sa katiwalian ng lumang sistema, malamang ang masasabi nila, imposible naman nata yun. Hindi kaya inimbento lang yan. Ang sagot po natin sa kanila, pwede lang tingnan ng public records ng Quezon City kung gusto nila ng patunay. At hindi po magician si Speaker Belmonte. Ang totoo, ginawa lamang niya ang nararapat na gawin ng isang pinuno na may konsensya at malasakit sa kanyang mga kababayan. Isa po sa mga ginawa niya, nilinis niya ang birokrasya. Pinahusay niya ang pangongolekta. Pangalawa, pinahusay niya ang pangongolekta ng buwis at ginawa niyang tapat at makatwiran ang paggastos sa pondo ng bayan. Unang-una po, higit kumulang sa 3,000 empleyado ang tinanggal niya sa City Hall nung makita niyang may mga posisyong hindi kailangan. Ultimo po kasi, yung pinaka-junior na clerk, meron pang 3 assistant na nagre-report po tuwing kinsenas at 30. Isa sa kanila raw, sumasahod, di bababa ng 6,000 piso kada buwan nung panahong yun. Kung tutusin, pwede naman pong ipinagpatuloy na lang ni Speaker Belmonte ang nakasanayang sistema kung saan ilan lamang nakikinabang at wala siyang nagiging kaaway.
Sa halip, ginawa pa rin niya ang tama. Hindi siya natakot sa banta ng kanyang mga kinabangga na nagsabing, humanda ka, hindi ka namin makakalimutan at boboto namin maski sinong kalaban mo sa susunod na eleksyon. Ang naisip niya, hindi mawawala ang tiwala sa kanya ng mga mamamayan kung gagawin niya ng mahusay at matapat ang kanyang tungkulin. At tunay nga po, sinukla naman ito ng tiwala ng mga Quezon City. Alam po nyo, pag nakikita ko si Bistek, talagang paniwalang-paniwala pa kung napakaganda ng finances ng Quezon City. Sa tagal kong kakilala to, wala pang hinihingi sa akin to. No? Pwede nga ho sila maging Republic of Quezon City. Pero wag naman sana sa mga panahon ito. Pero naalala ko rin po, noong manungkulan ako bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Tarlac, kung saan 159 na mga barangay natin ang saklaw ng ikalawang distrito. Ang paninindigan po, kailangan ng tinatawag na consensus para maging batayan sa pagpapatupad ng mga proyekto. Nakikipagdialogo ako sa mamamayan para malaman kung ano ang gusto nila para sa kanilang bawat barangay. Nagpupulo kami. At noong umpisa, madalas na nababanggit ang pagpapatayo ng covered courts at pagpapaganda ng barangay hall. Sabi ko po, kapag nangyari po yun, ipinapaliwanag ko na baka mas mainam kung mamuhunan kami sa kinabukasan tulad ng pagpapagawa ng mga patubig o kaya pagpapatayo ng mga silidaralan o kaya paggagawa o pagkukumpuni ng mga kalsada o pagdidikit ng kuryente. Hindi ako nagdidikta sa kanila. Sa halip, pinag-uusapan namin ang mga proyekto upang mabalanse ang kanilang kagustuhan at pangangailangan. Alam po nyo, nung sinabihan ako, parang naging uso sa amin, pag may nag-umpisang kailangan namin ng covered courts, lahat, ay kami rin, kailangan namin ng covered courts. Ang ating butihing Mayor Dennis Tañedo ko makakalala ng mga panahon yun. Sabi ko, saan ba natin itatayo? Ay, tatakpan po natin yung solar dryer. Ako, pag tinakpan natin yung solar dryer, paano papasok si solar? No? Sabi na, sa singit-singit na lang ko dadaan yan. Ako, baka naman mahanapan pa tayo ng COA, saan napunta ang solar dryer nyo? No? Anyway po, sa mga kwento po ito, makita nyo sana, imposible lamang ang pagbabago kung ang isang pinuno, o magiging imposible ang pagbabago kung ang isang pinuno ay iniisip lang ang pansariling interes at ang pagpapapogi para sa susunod na eleksyon. Yung bang imbis na magpatupad ng mga programang pangmatagalan at pangmaramihan ang benepisyo, ay gumagawa ng mga proyektong pagkatapos ng photo ops ay walang natutulungan. Isa lang naman po ang pangako natin sa ating mga kababayan, ang paglilingkod na mapagpapabuti sa kanilang kalagayan. Mas mahusay at mas mabilis natin itong matutupad kung iisa ang ating paghakbang. Kung isa sa atin ang mag-iba ng direksyon, magiging pabigat siya sa iba at babagal ang ating pag-usad. Binigyan tayo ng pambihirang pagkakataon para gumawa ng pagbabago. Magkapit-bisig po tayo upang maging permanente ang epekto ng mga napasimulan natin nitong nagdaang 3 taon. Tapos na po ang panahon kung kailan walang tiwala ang mamamayan sa kanilang pamahalaan at napakadaling magsabi na kahit sino pa ang maupo dyan, no, nung araw, ay wala namang mangyari. Ngayon po, hindi na ganoon. Huwag tayong pumayag na magbalik pa ang panahong ito. Ang masisiguro naman po sa inyo, kung nasa panig kayo ng tweet, kung nasa panig kayo ng ating mga boss, hindi namin kayo hahayaang mag-isa. Kami po sa pambansang pamahalaan ay kumakayo din para daliin ang trabaho ng mga nais magsulong ng reforma. Halimbawa nga po, itong Seal of Good Housekeeping ng ating DILG. Sinimulan po ito ng yumaong Secretary Jesse Robredo. Nang dinatnan naman po ito ni Secretary Marrojas, hindi lang niya ito itinuloy, pinatibay pa niya ito at pinalawak para masigurong mas epektibo at mas mabilis nating maipatupad ang ating agenda ng pagbabago. Nito pong Enero ng 2014, inilunsad ni Kalihimar ang Seal of Good Local Governance. Bukod sa tapat at episyenteng paggasto sa pondo ng bayan, nakapaglatag rin ang SGLG ng mga pamantayan para sa paghahanda sa mga kalamidad at sakuna, pangangalaga sa kalikasan, pagtutok sa mga sektor na nasa laylayan ng lipunan at may espesyal na pangangailangan, pagpapasigla sa pagnenegosyo at pagpapanatili ng kapayapaan. Maging malinaw po sana sa inyo, ang SGLG ay isang imbitasyon.
At sa pagtugon ng wasto, matatamasa ninyo ang benepisyo nito. Noong nakaraang taon, 719 na probinsya, lungsod at munisipalidad na ang nabigyan ng Performance Challenge Fund na may kabuuang halaga ng 1 bilyong piso. Ayuda po ang Performance Challenge Fund. Ibig sabihin, kayo bilang kinatawan ng inyong mga local government unit ang dapat magpasimula ng mga inisyatibang mapapakinabangan ng mamamayan. Kayo ang nasa lokal na pamahalaan. Kayo ang may malalim na pag-unawa sa mga pangangailangan ng inyong kababayan. Kayo ang nasa magandang posisyon para gumawa ng mga konkretong hakbang upang tugunan ang mga ito. Excuse me po. Ang gusto ko pong bigyan ng din, ang Performance Challenge Fund ay para sa lahat ng gustong tuparin ang kanilang pangako bilang lingkod bayan. Di po kailangan ng palakasan at papugian. Hindi nyo kailangang sweepsip para mabigyan ng Performance Challenge Fund. At kahit saan partido pa kayo nanggaling, basta nagpapakitang gilas kayo sa serbisyo at tapat na sumusunod sa mga patakaran, mabibigyan kayo ng kakulang pondo at insentibo upang maiangat pa ang pamumuhay ng inyong mga nasasakupan. Pero kung gusto rin po nyo sumama sa amin, welcome rin po kayo. Balita ko po, 1,372 probinsya, lungsod at munisipalidad na ang nakatupad sa minimum requirements ng Seal of Good Housekeeping nito pong nakarang 2013. 80% ito ng kabuuang bilang ng ating mga LGU. Kaya naman, sa nalalabing 20%, hinihimo ko kayong makisagwan sa transformasyong nagaganap sa ating lipunan. At sa bawat isa po sa ating mga LGU, sana naman po ay hindi lang minimum ang ating habulin. Sa halip, talaga pong ibuhos natin ang lahat ng ating makakaya upang pagharap natin sa kanya-kanyang mga salamin ay masasabi nating tinupad ko ang aking sinumpaang tungkulin, naging kabahagi ako ng pagbabago. Tapat akong naglingkod sa kapwa ko Pilipino. Marahil po ay nababalita ninyo, sa loob at labas ng ating bansa, marami ang nagugulat sa nangyayaring transformasyon ng Pilipinas. Ang sagot natin sa kanila, wala pong himala. Resulta lamang ito ng pagtitiwala ng mga mamamayan na posible ang pagbabago at ng paninindigan ng mga pinuno na gawin ang tama at ang pagkalinga sa buong may kapal. Nanumbalik na po ang kumpiyansa ng mga namumuhunan sa ating bayan. Hindi na nila kailangan matakot na sa pagtatayo nila ng negosyo habang nakikipagkamay sila sa kanan ay kinukupitan naman sila sa kaliwa. At kakibat po ng paglago ng ating ekonomiya ang pagtataas sa antas ng serbisyo at benepisyong naihatid natin sa mas nakakarami. Kadadalo nga lang po natin nitong linggo sa graduation ng PMA, kung saan inihayag natin ang nagaganap na modernisasyon sa ating sandatahang lakas. Mga halimbawa po nito ang pagbili natin ng mga bagong armas upang mapalitan ang mga rifling ginamit pa noong panahon pa ng Vietnam War. Sabi ko nga po doon sa mga nag-graduate ng PMA, hindi pa kayo napapanganak, ginagamit na po ng Estado itong mga rifling to. Sa mga susunod na buwan nga po, may papamahagi na natin sa mga tagapagtanggol ng ating bayan ang 63,000 bagong rifle. Bukod sa mga armas, napasa kamay na rin natin ang 2 Hamilton-class cutter, yan po ang Ramon Alcaraz at Gregorio del Pilar. Mayroon na rin po tayong 8 so-called combat utility helicopters. Brand new po ang mga helicopters ito at sinundan pa ng na-deliver na 3 bagong Navy helicopters. Dagdag pa rito, bibili rin tayo na 12 lead-in fighter trainer aircraft mula sa South Korea at nagdagdag parang 8 combat or brand new na naman na combat utility helicopters at 21 na refurbished. Para naman po sa ating kapulisan, inumpisa na noong nakaraang taon ang distribusyon ng mga bagong unit ng 9mm Glock 17 pistols sa ating mga alagad ng batas. Nasa 74,879 ang kabuuang bilang ng baril na kasado ng ipamahagi sa kanila upang maabot na natin ating mitihing 1:1 police to pistol ratio. Ang good news naman po mula sa TESDA,
Umabot na sa kabuuang 616,126 na benepisyaryo ang nakapagtapos sa ating Training for Work Scholarship Program mula Hulyo 2010 hanggang Disyembre 2013. At isipin po ninyo, noong araw nga po ayon sa datos ng Department of Budget and Management, 28.5% lamang ng graduates ng TESDA ang nakakahanap ng trabaho noong mga taong 2006 hanggang 2008. Ngayon po, naiangat na po natin ito sa general average sa 62% at sa ibang mga panig po ay maabot na ng 80+%. Nakita rin po natin ang epektibong pagkilos ng ating mga ahensya sa nagdaang mga pagsubok sa ating bansa. Isang halimbawa po nito ang Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Ikot Pitilla. Nang sinuri po nila kung gaano katagal maibabalik ang kuryente sa 320 na mga lugar na tinamaan ng Bagyong Yolanda, ang tansya po nila 6 na buwan ang kakailangan. At dito po tayo pinahanga ni Secretary Ikot at ng DOE. Makalipas lang ang 40 araw, imbis na 6 na buwan, at ilang oras lang po ang pagkalampas doon sa 40 araw na yan, naibalik na ang kuryente sa lahat po ng 32 lugar na kailangan ibalik ang kuryente. Dahil lumampus po siya doon sa self-imposed deadline niya ng 40 days, pinagre-resign siya dahil may 3 hindi umabot sa 40th day. Naging 40 days and several hours. Buti na lang po at mapagpasensya si Secretary Ikot dahil sa kabila ng kanyang pagpapakitang gilas, meron pa rin puro kapintasan lang ang napapansin. 317 po kasi ang kinalimutan, 3 ang pinipilit bigyan ng diin. Hindi na rin po usad pagong ang paglalatag natin ng mga infrastruktura. Isa nga pong matingkad na halimbawa ng proyektong lubang pinabagal ng baluktot na kalakaran ang Manila North at Manila South Expressways noong dekada 70. Ayon sa plano, gagawa sila ng kalsadang babagtas mula sa norte sa Carmen Rosales sa Pangasinan hanggang sa Katimugan, Lucena, Quezon. Tanungin ko nga po ang bawat isa sa inyong napapadaan sa mga lugar na ito. Matapos sa mahigit 3 dekada, may nakikita na ba kayo ni isang dipang kalsada na natapos ng proyektong ito sa Carmen Rosales, sa Pangasinan o sa Lucena, Quezon? Sa ilalim po ng ating pamumuno, humanap tayo ng solusyon na alinsunod sa saligang batas upang tugunan ito. Wala naman po sa plano nating ipapana sa susunod na administrasyon ang suliraning ito. At sa katunayan, inilunsad na po ang Metro Manila Skyway Stage 3 project nitong Enero, ang ikatlong bahagi ng Metro Manila Skyway na inumpisahan pa noong dekada 90. Sabay nito, umarangkada na rin ang proyekto nating Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway. Noong nakaraang taon, nakompleto na natin ang bahaging buwabagtas sa Tarlac City patungo ng Herona at Paniki. Sa December 2015, inaasahan natin matatapos na ang buong karsadang to hanggang sa paanan na raw ng Quezon. At habang nandito si Governor Amy, ang balita ko po, ang pinaplano nila paabutin na rin yung T-Flex, may bago ng pangalan, hanggang sa Ilocos Sur at Ilocos Norte. Kung naalala po nyo, nangako ko na hindi tayo magtataas ng buwis. Lahat po ng ito, nagawa natin ang hindi nagtaas nga ng buwis maliban sa sin tax. Isipin na lang po ninyo, kung noon pa lang ay tuwid na ang pamamahala, di hamak na mas malayo pa sana ang narating natin sa kasalukuyan. Mayahambing ko po ang ginagawa nating pagbabago sa sistema ng pamamahala sa isang pagsasalo-salo at sa hapagkainan. Sa lumang sistema, kinukuha ng mga tiwali ang malaking bahagi ng handa. Ang mga natitira ay pinaghahatian ng mamamayan. Habang lumalaki ang pangangailangan dahil lumalaki ang sambayanan, paunti ng paunti ang pinaghahatian o ang parte ng bawat isa hanggang sa wala nang matira para sa mapakain ang lahat. Baka nga yung iba, nakikiamoy na lang dahil nasimot na pati ang latak sa mga pinggan. Sa bagong sistema, nag-aambagan ang bawat isa sa atin upang maparami ang handa na sama-sama at patas natin pinagsasaluhan. At di po ba, sa pagtiwala at pagtutulungan natin ito, natitiyak nating masagana rin ang salo-salo ng mga susunod pang darating sa pagkainan. Darating pong araw na magkukwento ang mga susunod na henerasyon tungkol sa isang napakahalagang panahon sa Pilipinas. Isang panahon ng pagkakaisa, transformasyon at pag-unlad.
Sa kwentong iyon, may mahalagang papel na ginagampanan ng bawat probinsya, lungsod, munisipalidad at barangay. Naway lagi po natin isa-isip. Sa bawat maliit na kilos natin, sa bawat desisyon, sa bawat pagpili ng tuwid, sa araw-araw nating pagharap sa sangandaan, minamarkahan natin ang kasaysayan. Tayo mismo ang magpupunla at nagdidilig ng pagbabago. Tayo mismo ang nagsusulat ng kwento ng isang bayang nagkaisa, bumangon at sa tulong ng may kapal ay tinupad ang kanyang mga pangarap. Bago po ako magtapos, gusto ko lang humbigyan ng diin at puri ang kagalang-galang na Sandy Javier ng Javier Leyte. Nung dumating po ang Yolanda, hindi ko kasing napinsala ang Javier tulad ng mga karating lugar. Pwede naman niya sinabi, salamat sa Diyos at hindi kami masyadong naapektuhan. Pero minabuti po ni Sandy Javier at iba pa natin mga mayor sa Leyte, Samar at sa iba pang lugar na kung sila hindi diretsuhan talagang todo sinalanta ni Yolanda, dinamayan kaagad na walang pagtutulak ang problema ng mga karating lugar at iba pa yung mas malayong mga lugar. Pagkatanda ko nga ho sa pagtutulungan ni Sandy at saka ng MMDA, nagkaroon ng adoption ang ating pong Metro Manila Council ng kanilang mga sister communities and municipalities para maidagdag ang tulong, ang kakayahan, ang kagamitan nito kanilang mga sister cities para mapabilis ang pagbalik muli mula sa dinatan sa Yolanda. Okay. Ngayon po, kanina nabiro tayo ni Sandy na yung mga hiling nyo. Bago pa kayo humiling, pwede bang tugunin ko na? Okay. Tinanong ko po, ang follow-up ko kay Secretary Rojas kahapon, meron tayo kasi mga programa para sa Region 6, 7, and 8 para sa Yolanda at meron pa mga ibang programa na hindi naman nakatutok sa Yolanda. Pero pagdiinan ko lang po yung sa Yolanda. Okay. Meron po tayo naasahan kasi mga tinatawag na Program of Works na 271. Ito po yung pagbabalik ng kanilang mga munisipyo, mga palengke at mga civic center. Okay. So far po, ang nag-submit na ng kanilang Program of Works na siyang pagmumulan ng parang dahilan o rason para ma-release yung pondo, out of 271, 228 na po ang nag-submit ng Program of Works. Nagkakalaga po ng 600 milyong piso to at dahil na-submit po niyo yung Program of Works, kinakomit po ng DILG na ma-release ang pondo ng 10 days mula nung pag-submit nyo. Ang problema ko lang ho, merong 43 na hindi pa ho nagsasubmit. Okay. Yung 43 po na may karapatan na hindi pa ho nagsasubmit, kung ayaw na po niyo yung pondo, okay na rin po, isi-share na lang natin doon sa ibang nangangailangan. Kung kailangan naman po niyo, pakialala lang ho, nung tayo nag-aaral, sabi ng teacher, finish or not finish, pass your paper. No? Baka naman pag napass na yung paper, doon kayo humabol, no? At kayo magreklamo na hindi kayo tinulungan. So ulitin ko lang po, nananawagan tayo doon sa 43 na kulang pa ko yung inyong mga program of works, doon ho unang proseso. Okay. Yung ulitin ko po, no, trabaho ng national government na punuin ang pangangailangan po nyo. At siguro, idagdag ko rin sa magandang balita. Alam naman po nyo, nakakailang biyahe rin tayo sa labas, tulad ng pagpunta sa bansang Hapon at sa bansang Korea. Lalo na po sa bansang Hapon, napakarami ng mga investors na parating sa atin. Last year po, umangat ng over 10% ang manufacturing. No? Growth in the manufacturing sector. So ulitin ko, lahat naman ho nito mga pabrika, lahat po nito mga negosyante, local and foreign. Saan ba sila pupunta kundi specific na lugar po dito sa Pilipinas? Pagdating ho ba nito mga negosyante tutulong sa ating magbigay ng mga trabaho para talaga inclusive growth tayo? No? Sana po harapin natin silang lahat sa espiritu ng damayan at pagtutulungan. Yung tutulong sa atin, tulungan na natin, huwag natin pahirapan. At ang pangako naman sa inyo, yung natuwa sa pagdating dito sa atin at nagtagumpay sila doon sa ayon sa kanilang mga plano nga dahil tinulungan natin. Yan naman po mga bago nating mga embahador na magsasabing tumungo kayo sa Pilipinas. Napakaganda ng sitwasyon doon. Para mangyari po yan, siyempre, kayo mga punong lungsod, kayo po mga gobernador, pati na rin yung mga hepe ng barangay ay malaking bahagi para maging kaganapan yan.
At bawat nga ho isang dumating, talaga naman pong malaki ang maitutulong tungo sa inclusive growth. So, ako po yung medyo mahaba na nagsalita. Ang gusto ko po, pag nakikita kayo, ako po nakikinig at naglilista yung aking assistant na si Jun Delentar na nawawala sa kasalukuyan, nandito pala sa gilid. Pagkapatapos po, alam nyo, 3 buwan na lang, babalik na naman tayo sa ating rainy season kung saan magdadatingan ng mga bagyo. Alam po natin at sinare na sa inyo yung mga mapa ng ating disaster-prone areas. No? So sana po, tutukan natin yan habang may oras pa tayo. Sana masabi natin, ginawa na natin lahat na dapat magawa. Ngayong binabanggit ko lang po yan, dahil kanina po nakaupo kami ni itong lahat na yung butihing mga kasama, akala namin lumilindol. Bakit yung mayanig itong tablado? Nung pala naglalakad lang po yung aking assistant, medyo malambot pala yung kahoy sa likod namin. Mga kasama, ulitin ko po, yung problema nyo hindi kaya, ipasa nyo sa amin, pagtutulungan natin. Basta nasa lugar kayo, asahan nyo, kasama nyo kami. Magandang umaga po, maraming salamat. Thank you very much.